Sinasabi nilang wala akong pangarap sa buhay. Akala nila, kontento na ako sa simpleng buhay ko sa aming maliit na baryo. Yan ang tingin sa akin dati ng mga kalugar namin. Ako nga pala si Dante. 20 anyos ako nung magsimulang magbago ang aking buhay. At hindi totoong wala akong pangarap noon sa buhay. Ang totoo niyan, meron akong 2 pangarap. Una, ang mapangasawa ang isa sa pinakamagandang dalaga sa aming baryo. Yun ay wala nang iba, kundi si Perla. Pangalawa, ang maging kagaya ko ng aking idolo na si Ninong Ismael, na kilalang mahusay na albularyo sa amin. Lahat ng sakit, kulam at barang ay kayang-kaya niyang pagalingin. Wala na kaming ibang tinatakbuhan kapag meron kaming problema sa kalusugan, kundi si Ninong lamang. Ninong ko pala sa binyag si Ninong Ismael. 60 years old na siya, pero hindi halata sa muka at katawan niya ang edad niya. Malakas pa siya at matipuno ang pangangatawan. Ninong! Ninong! Bakit wala pa po kayong asawa? Tinatanong ko po kasi si nanay tungkol dyan. Ang sabi nila sa akin ay sa'yo ko daw po itanong. Alam mo inaanak, may asawa ko dati. Namatay nga lang. Talaga po? Okay lang ba na malaman kung bakit po siya namatay? Dahil sa isang pesteng aswang. Buntis noon ang asawa ko sa unang anak namin. Wala akong kaalam-alam na may tiktik na nagmamanman sa misis ko. Sinakto ng tiktik na yun na wala ako sa bahay ng gabing yun. Inatake niya ang asawa ko. Pag-uwi ko sa bahay, wala na ang asawa ko, pati ang anak namin. Kapag nai-imagine ko ang kwentong yun, hindi ko maiwasan ang kilabot at matakot. Nalaman ko kasi na totoo pala talaga na nag-i-exist ang mga aswang at iba pang nilalang. Kasama lang din natin silang nabubuhay dito sa mundo. Medyo malapit lang ang bahay ni Ninong Ismael sa bahay namin. Nung bata pa ako, imbis na makipaglaro sa mga kagaya kong bata, ay nagpupunta ko sa bahay ni Ninong. Pinapanood ko kung paano siya manggamot. Gustong-gusto ko kapag meron siyang ginagamot na kinukulam, lalo na kapag kinakausap niya yung mangkukulam sa pamamagitan ng katawan ng kinukulam. Marami rin siyang iba't ibang gamit sa kanyang bahay. May isang beses na binuksan ko ang isang malaking baul sa kwarto ni Ninong. Nakita ko sa loob nun ang 2 buntot ng pagi, mga medalyon, itak at kung ano-ano pa. Tinanong ko si Ninong kung para saan yun, pero hindi niya sinabi. Talagang dati pa ay malihim na si Ninong Ismael. Sa pagtungtong ko sa edad na 20, ay kinausap ako ng mga magulang ko. Tinanong nila ako kung ano na ang plano ko sa buhay, at ito naman ang naging sagot ko sa kanila. Gusto ko po maging magaling at sikat na albularyo kagaya ni Ninong Ismael. Gusto ko mapagaling ang mga may sakit at kinukulam. Kasing pangarap yan, Dante. Maghanap ka naman ng trabaho sa bayan para magkaroon ka ng regular na sahod. Isa pa, likas na may kakayahan sa paggagamot ang ninong mo. Ikaw ba ay meron? Tay, lahat po ng bagay ay pwedeng matutuhan. Di ba ikaw nga, hindi ka naman marunong gumawa ng bata? O, tingnan mo ngayon, 4 na kami magkakapatid. Abat, ikaw ha? Loko kang bata ka. Hindi pwede ang sinasabi mo mag-albularyo ka ha? Kalokohan ang pangarap mong yan. Ayaw niyo ho ba nun? Magkakaroon po kayo ng anak na tumutulong sa ibang tao? May pagmamalaki niyo po ako. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kakasama mo sa Ninong Ismael mo. Gusto mo maging katulad niya. Walang albularyo sa pamilya natin kaya imposible na makuha mo ang kakayahan niya. Kung para kay tatay at sa iba pang tao ay kalokohan ang pangarap kong sumunod sa yapak ni Ninong Ismael, para sa akin ay hindi. Seryoso ako. Hindi ko priority ang kumita ng maraming pera. Totoo na gusto kong makatulong sa mga taong may sakit para gumaling sila. Maraming beses ko nang nakitang nanggagamot si Ninong. At marami sa mga napagaling niya ay bumabalik para magpasalamat.
Kahit hindi sila sa akin nagpapasalamat, ay nararamdaman ko yung sarap ng pakiramdam ni Ninong Ismael kapag may nakaka-appreciate sa galing niya sa panggagamot. Umalis muna tayo sa pangarap kong maging magaling na albularyo kagaya ng aking ninong. Pag-usapan naman natin ang isa sa inspirasyon ko sa buhay. Si Perla. Bata pa lang ako ay kilala ko na si Perla. Noong high school kami ay naging classmate ko siya. At doon ko siya mas nakilala. Gandang-ganda talaga ako sa kanya dati pa. Simple ang ganda niya at hindi nakakasawang titigan. Tahimik lang siya at mabait. Siya yung tipo ng babae na hindi ka mahihiyang ipakilala sa pamilya mo dahil hindi siya makabasag ng pinggan. Sinabi ko dati sa sarili ko na kapag nagbinata na ako ay liligawan ko na si Perla. Pero hindi yun nangyari. Kasi nga, torpe ako. Nahihiya akong sabihin kay Perla ang nararamdaman kong pag-ibig para sa kanya. Kapag nga nakakasalubong ko siya sa daan at niningitian niya ako, ay nanlalamig na agad ako. Hindi ako makapagsalita. Hindi alam ng pamilya ko na meron na akong nagugustuhan na babae. Ang nakakaalam lamang ng sikreto ko na yon ay ang aking best friend na si Joel. Magkababata kami. Magkaklase kami simula elementary hanggang high school. Madalas ay naikukumpara ako ni nanay at tatay kay Joel. May trabaho kasi si Joel sa bayan. Waiter siya sa isang restaurant. Dapat daw ay gayahin ko si Joel at hindi yung pagiging albularyo ang pinapangarap ko. Lahat ay nasasabi ko kay Joel. Siya ang nakakaalam kung gaano ko kagusto si Perla. Bakit kasi di mo paligawan si Perla? Walang mangyayari kung patorpi-torpi ka. Sige ka, iiyak ka na lang kapag may nakauna na sa'yo. Ikaw naman best friend, no? Talagang tinatakot mo pa ako, no? Ewan ko ba? Nahihiya talaga ako na umamin kay Perla, eh. Sobrang ganda niya kasi. Sa tingin mo ba, bagay itong mukha ko sa mukha niya? Bagay naman. Kung maliligo ka lang araw-araw. Bira naman tong taong to. Kahit hindi ako maligo araw-araw, mabango ako, no? Paano mo nasabi? Naaamoy mo ba ang sarili mo? Oo naman. Anong palagay mo sa ilong ko, barado? Joke lang, tol. Basta, kung ako sa'yo, liligawan ko na si Perla. Bata pa lang tayo, crush na crush mo na yun, di ba? Huwag mo nang hintayin na maunahan ka ng iba. Sa gandang yun ni Perla, sigurado ko na hindi lang ikaw ang nagkakagusto sa kanya. Maniwala ka sa akin, tol. Oo nga, no? Pero wala naman ako nakikitang nanliligaw kay Perla, eh. Baka nga hindi siya nagpapaligaw, eh. Bakit? Sigurado ka bang wala? Araw-araw at minuminuto mo ba siyang nakikita? Hindi naman, di ba? Malay mo naman, may gusto rin sa'yo si Perla at hinihintay ka lang niya na mag-first move. Pinapaasa mo pa ako sa sinasabi mong yan, tol, eh. Ang sakin lang, tol. Kung gusto mo talaga si Perla, ligawan mo na. Mas mabuting malaman mo kagad kung gusto ka rin niya o hindi. Napaisip ako noon sa sinabi ni Joel. May takot akong nararamdaman na baka mapunta sa iba si Perla dahil sa pagiging torpe at mahiyain ko pagdating sa kanya. Kaya lang, nahihirapan talaga akong labanan ang katorpean ko dati. Balik na tayo kay Ninong Ismael. Kahit binata na ako, ay nagpupunta pa rin ako sa bahay niya para panoorin ang panggagamot niya. Amaze na amaze pa rin ako sa mga ginagawa niya. Napansin ko rin na tuwing Biyernes ng gabi ay umaalis si Ninong at nagpupunta sa kung saan. Ninong, saan ka ba nagpupunta tuwing Biyernes ng gabi? Bakit ba palagi kang may tanong sa akin? Curious lang naman po ako. Masama po ba magtanong? Di ba? Sabi nga po matalino ang isang tao kapag maraming tanong. May pinupuntahan akong bundok. Nagdadasal ako ron para hindi mawala ang kakayahan ko bilang isang albularyo. Kung ganun, pwede niyo po ba akong isama sa bundok na yun, Ninong? Alam mo naman na matagal ko nang nilalambing sa inyo na turuan mo ako manggamot, di ba? Idol na idol kasi kita, Ninong, eh. Baka kapag nagdasal din ako sa bundok na yun, maging kagaya mo rin ako. Hindi ba't sinabi ko sa'yo dati na mag-iba ka na ng pangarap? Hindi madali ang maging albularyo.
Hindi lang pagpapagaling ng sakit ang obligasyon ng kagaya ko. Talaga, Nong? Ano-ano pa po ba ang kaya niyong gawin? Ay, Jasky naman bata to. Napakaraming tanong. Huwag mo nang alamin. Sundin mo na lang ang gusto ng nanay at tatay mo. Huwag ka nang tumambay. Magtrabaho ka. Ang daming trabaho sa bayan. Napakadaya mo talaga, Ninong. Nag-iisa mo na nga lang akong inaanak pero ayaw mo pa rin i-share sa akin ang kakayahan mo. Paano kapag namatay ka? Sinong papalit sa inyo na albularyo dito sa lugar natin? Ang layo-layo kaya ng ospital. Loko ka talagang bata ka. Hindi pa ako mamamatay. Natawa ko sa sinabing yun ni Ninong Ismael. Joke lang yun para sa akin. Hindi ko gustong mamatay ang nag-iisa kong ninong. Hindi kasi siya yung basta ninong lang na nagbibigay ng pera tuwing Pasko. Nagbibigay din siya sa akin ng advice at kapag meron akong problema ay hindi ako nahihiyang magsabi sa kanya. Mas open pa nga ako kung minsan sa kanya kung i-compare sa mga magulang ko. Maliban na lang yung tungkol sa pagkakagusto ko kay Perla. Hindi yun alam ni Ninong. Si Joel lang talaga ang nakakaalam nun. Yung naging pag-uusap namin ni Ninong na yun ang isa sa mga tumatak sa isipan ko. Noon ko lang nalaman na meron palang pinupuntahan na bundok si Ninong Ismael para magdasal at mas lumakas ang kapangyarihan niya sa panggagamot. Na-curious ako kung saan ang bundok na yon. Nagkaroon ako ng kagustuhan na mapuntahan ang bundok na yon kasi baka yun na ang sagot para maging albularyo na rin ako. Kaya't simula ng araw na yon ay kinukulit ko na palagi si Ninong na isama ako sa bundok na pinupuntahan niya tuwing Biyernes. Good morning, Ninong! Biyernes ngayon. Anong oras tayo pupunta sa bundok para magdasal? Napakaaga pa. Andito ka na kagad sa bahay ko. Saka anong pupunta sa bundok para magdasal? Ako lang ang pupunta. Hindi ka kasama. Grabe naman yan, Nong. Gusto ko lang naman maging kagaya mo eh. Ayaw mo ba nun? Meron na nga idol sa'yo? Hindi madali ang maging albularyo, Dante. Tigilan mo na ang pangarap mo na maging kagaya ko. Kung may babalik ko lang ang panahon ay hindi ko na sana inaral ang panggagamot ng lola ko. Nagsiman o piloto na lang sana ako. Baka mayaman na ako ngayon. Buti pala yung lola mo, Ninong, tinuruan ka. Kaya sana naman po, kung ano ang ginawa ng tao nagpaasa sa'yo ng kakayahan mong manggamot, ay ganun din ang gawin mo. Ako na nga nagpipresentang turuan mo, ayaw mo pa? Ay, tumigil kang bata ka. Hindi mo mababago ang desisyon ko kahit na anong sabihin mo. Ay siya, sige, umuwi ka na sa inyo. Ang aga-aga pa. Nawala ang focus ko sa pangarap ko na maging albularyo nung magkasakit ang bunso kong kapatid. Nagkadengge siya. Ilang araw siya sa ospital at malaki ang kailangan naming bayaran. Alam ko na sa pagkakataon na yon ay kailangan ng pamilya ko ng tulong. Naghanap ako ng trabaho sa bayan at natanggap ako sa isang tindahan ng mga sapatos at tsinelas bilang isang sales boy. Hindi ko gusto ang trabaho na yon pero kailangan kong gawin. Kahit napipilitan ako kasi iba talaga ang gusto ko ay wala akong choice. Hindi ko kayang manood lang kina nanay at tatay na nagkakandakuba sa pagtatrabaho kasi nung panahon na yon ay naging malaki ang utang namin sa iba't ibang mga tao. Kailangan ay mabayaran agad ang mga utang para hindi na tumubo ng malaki. Tuwing wala akong pasok sa trabaho ay palagi akong nakatambay sa bahay ni Ninong Ismael. Nakikipagkwentuhan ako sa kanya sa mga ginagawa niya at nanonood pa rin ako kapag siya ay nanggagamot. Buti't naisipan mo magtrabaho na, Dante. Maganda yan. Kesa naman nakatambay ka lang dito. Wala ka namang sweldo sa panonood sa mga ginagawa ko. Wala naman po akong choice nung eh. Ang laki na ng utang namin dahil sa kapatid kong nasa ospital. Kailangan ko po magtrabaho para makatulong kina nanay at tatay. Ay, salamat sa Diyos at nag-isip ka rin ng tama. Ituloy mo lang yan at magtiyaga ka. Aasenso ka sa buhay kapag masipag ka sa trabaho mo. Ayoko nga po ng trabaho doon, Ninong eh. Ano kaya kung sa inyo na lang ako magtrabaho? Gawin mo akong alalay mo, Nong. Ano bang tawag doon? Apprentice. Yun, apprentice nga. Kahit hindi malaki ang sahod, Nong, okay lang. Hindi. Ayoko, Dante.
Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka magsisisi kapag itunuloy mo ang pagtatrabaho mo sa bayan. Maniwala ka sa akin. Napipilitan lang naman po ako na magtrabaho sa bayan eh. Gusto ko pa rin na maging albularyo, Nong. Sige na ho. Kapag ginawa niyo po akong apprentice, Nong, kahit wala na po kayong papasko sa akin. Wala akong ipapasweldo sa'yo. Basta, hindi ako susuko hanggang sa pumayag kayo. Malakas talaga ang pakiramdam ko nung na nakadestiny ako na maging isang magaling na albularyo. Kung may makakarinig na sinasabi mong pangarap, sigurado ko na pagtatawanan ka lang. Ayaw mo bang maging doktor, teacher o kaya isang engineer? Imposible po na maging isa ako sa mga sinasabi nyo. High school lang po natapos ko nung. Nakalimutan nyo na po ba? Ikaw pa nga ang umabay sa akin nung graduation ko kasi wala nung sinananay at tatay. Naisip ko na hindi effective ang pamimilit ko kay Ninong Ismael, kaya nagbago ko ng strategy. Nagkunwari ako na wala na sa isip ko ang pagiging isang albularyo. Hindi na ako nagpupunta sa bahay ni Ninong kapag wala akong pasok sa trabaho para isipin niya na wala na akong interes na maging kagaya niya. Pero ang hindi alam ng lahat, lalo na ni Ninong, ay meron akong ibang pinaplano. Hindi ko kayang sabihin sa iba ang plano ko, pero para mabigyan ako ng advice, sinabi ko kay Joel ang bagay na yon. Talaga palang gusto mo pa rin maging albularyo, ha? Ano bang ginagawa mo? Magiging spy ako, pare. May bundok na pinupuntahan si Ninong tuwing Biyernes ng gabi. Nagdadasal siya ron para mas lalo siyang maging magaling na albularyo. So, aalamin mo kung saan ang bundok na yon at magdadasal ka rin. Natumbok mo, pre. Pero mag-iingat ka. Hindi mo ba naririnig ang mga kumakalat na kwento dito sa lugar natin? May aswang daw na gumagala. Hindi nga lang sigurado kung taga rito ba sa atin o taga sa ibang lugar. Mga buntis daw ang target ng aswang na yon. Nako, wala akong pakialam sa mga aswang-aswang na sinasabi mo, pare. Sabi nga, buntis ang target. Hindi naman ako buntis, di ba? At hindi ako mabubuntis. Focus lang ako sa goal ko. Loko ka talaga. Basta pare, payo lang. Mag-iingat ka. Mahirap na. Teka, maiba ako. Nakikita mo pa ba si Perla? Simula kasi na magtrabaho ko sa bayan hindi ko na siya nakikita. Hindi agad nakapagsalita si Joel sa tanong. Napansin ko na parang umurong ang dila niya. Kung hindi ko pa inulit ang tanong ko, ay hindi siya magsasalita. Nakikita ko pa naman si Perla, pero hindi na madalas. May trabaho na rin naman ako Bakit mo pala tinatanong? Wala naman. Naisip ko kasi kapag naging albularyo na ako, ay sa kanya na ako magpo-focus. Lalabanan ko na talaga ang pagiging torpe ko. Tama ka, pare. Baka maunahan nga ako ng iba. Teka, tol. Oo nga pala. Kailangan ko nang umuwi. May gagawin pa pala kami ni tatay sa bahay. Tutulungan ko siyang ayusin yung nasira naming lamesa. Nang umalis si Joel ay napaisip ako. Naramdaman ko na parang bigla siyang umiwas nang napunta ang usapan namin kay Perla. Para bang may gusto siyang sabihin na hindi niya kayang sabihin sa akin ng time na yon. Pero dahil sa ang focus ko nung panahon na yon ay nasa kagustuhan kong malaman kung saan ang bundok na pinupuntahan ni Ninong Ismael, ay hindi ko yun binigyan ng pansin. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na dapat patagalin pa ang lahat. Kailangan ko ng kumilos para magkaroon ng katuparan ang pangarap ko. Lunes pa lang ay nagpaalam na ako sa boss namin sa trabaho na hindi ako makakapasok sa darating na Biyernes. Nagsinungaling ako sa kanya. Ang sabi ko ay meron akong pupuntahan na family reunion at kailangan ay naroon ako kasi matagal ko nang hindi nakikita ang mga pinsan ko. Pinayagan ako ng boss namin na konsensya nga ako kasi nagsinungaling ako pero kailangan kong gawin yon. Inisip ko na white lie ang ginawa ko para mabawasan kahit kaunti ang usig ng konsensya sa akin. Hindi na ako makapaghintay sa pagdating ng Biyernes. Kinondisyon ko na ang sarili ko. At sa paghihintay ko sa araw ng Biyernes ay napag-usapan ng pamilya ko ang tungkol sa aswang sa lugar namin.
May nabiktima na naman pala yung aswang na buntis. Yung anak ni Mila na nakatira malapit sa bahay ni Kapitan. Biglang dinugo yung anak ni Mila, tapos nang dalhin sa ospital ay durog na yung sanggol na nasa tiyan. Nakakatakot. Bakit naman po kayo matatakot, Nay? Buntis ka po ba? Di ba menopause na po kayo? Masyado naman po yata kayong OA matakot, Nay. Malasubas ka talagang bata ka. Oo nga, hindi ako buntis, pero nakakatakot pa rin. Kaya ikaw, mag-iingat ka sa pag-uwi mo sa gabi. Baka kapag naubos na ang buntis dito sa atin sa mga kalapit na lugar, ay mambiktima ng aswang na yon ng kahit na sino. Magbaon ka palagi ng asin. Magandang panlaban sa aswang ang asin. Di na kailangan yun, Tay. Hindi naman ako nauwi ng gabing-gabi. Binaliwala ko ang kwentong umiikot sa lugar namin tungkol sa aswang. Hindi ako natatakot sa ganung bagay. Baka kasi kapag inisip ko yun, ay hindi na ako makapag-focus sa aking goal. Dumating na ang araw ng Biyernes. Kinakabahan ako pero nilalabanan ko. Umalis ako sa bahay na nakasuot ng uniform sa trabaho ko para hindi maginala si nanay at tatay sa gagawin ko sa araw na yon. Naglakad ako papunta sa bahay ni na Joel kasi doon ako tatambay. Sa paglalakad ko ay nakasalubong ko si Perla at dahil sa nakita ko siya ay nakumpleto na agad ang araw ko. Gaya ng karaniwang araw na ginagawa kapag nakikita ko si Perla, ay nagkunwari akong hindi ko siya napansin. Ngumiti lang si Perla sa akin at ngumiti rin ako sa kanya. Akala ko ay hanggang dun na lang pero bigla akong tinawag ni Perla. Dante? Pwede bang magtanong? Ha? Oo naman. Ano ba yun, Perla? Ay, wag na pala. Mukhang papasok ka na pala sa trabaho mo. Baka malate ka pa eh. Hindi. Okay lang. Maaga pa naman eh. Ano bang itatanong mo? Di ba, best friend mo si Joel? Nakita mo ba siya? Ilang araw ko na kasi siyang hindi nakikita eh. Kapag nagpupunta ako sa kanila, palagi siyang wala. Ang alam ko, Sunday siya walang pasok sa trabaho. Subukan mo sa ganung araw ka pumunta sa bahay nila. Teka, bakit mo pala hinahanap si Joel? Ano kasi? May utang kasi siya sa akin. Sisingilin ko lang. Kung gusto mo, ako na lang ang sisingil sa kanya. Hindi, wag na. Maaabala ka pa. Ako na lang. Salamat pala ha. Mag-iingat ka sa pagpasok mo sa trabaho. Wala na si Perla sa harapan ko, pero nakatayo pa rin ako sa pwesto kung saan kami nag-usap. Sa pagkakatanda ko, yun ang unang beses na nag-usap kami ng ganon katagal. Para akong nasa ulap, lalo na nung sinabi niya sa akin na mag-iingat ako. Inisip ko ng mga oras na yon na concern siya sa akin, kaya niya yon sinabi. Masaya akong nagpunta sa bahay ni na Joel at naabutan ko ron ang nanay niya. Dante, anong ginagawa mo rito? Wala rito si Joel. Nasa trabaho. Alam ko po, may lakad kasi kami ni Joel mamaya. Dito ko na lang po siya hihintayin sa inyo. Ang dami kasing inuutos ni nanay sa bahay. Saan ba ang punta niyo mamaya? Wala namang nabanggit si Joel sa akin. Dyan lang po sa tabi-tabi. Talaga lang ha? Baka kung ano-ano ang ginagawa nyo. Aba, subukan nyo lang gumawa ng masama. Hahampalusin ko kayo magkaibigan ng 2x2. Grabe naman si Nonoy, judgmental niyo naman po sa amin. Sa bayan lang po ang punta namin. Magpapasama po ako kay Joel kasi meron po akong bibilin. O siya, sige. May bibilin na kung may bibilin. Iiwan na kita rito sa bahay at pupunta na ako ng palengke. Patyaga ako naghintay doon hanggang sa dumilim na. Nagpaalam na ako sa nanay ni Joel. Ang sabi ko ay uuwi na ako kasi hindi na pala tuloy ang lakad namin ng anak niya. Nagpunta na lang ako sa labas ng bahay ni Ninong Ismael. Bukas ang ilaw sa loob ng bahay niya kaya alam kong nandoon pa siya. Lumayo ako ng kaunti kasi baka makita niya ako. Hindi nagtagal ay lumabas na si Ninong. May dala siyang lumang backpack. Palihim kong sinundan si Ninong Ismael. Maraming beses ko na siyang nakikitang umaalis ng bahay niya kapag Biyernes ng gabi.
pero yun ang unang beses na sinundan ko siya. Desidido na talaga ako ng time na yon na alamin kung saan bundok ba siya nagdadasal para hindi mawala ang kapangyarihan niya sa panggagamot. Lumabas na si Ninong Ismael ng barangay namin. Naglakad siya papunta sa masukal na daan na ang alam ko ay papunta sa parteng gubat sa lugar namin. Kulang-kulang 1 oras na naglalakad si Ninong habang nakasunod ako sa kanya. Sa sandaling yun ay alam kong nagsinungaling siya sa akin. Hindi siya sa bundok nagpupunta kundi sa gubat sa aming lugar. Naisip ko rin na baka sinabi yun ni Ninong para hindi ko talaga malaman kung saan siya nagdadasal. Hanggang sa tumigil si Ninong sa harapan ng isang malaking puno na nasa gitna ng gubat. Ibinaba niya ang flashlight at itinutok ang ilaw na yon sa puno. Ako naman ay nakatago sa isang puno at hindi ko inaalis ang paningin ko kay Ninong. Nang tumama ang liwanag ng flashlight sa puno, ay nakita ko na merong nakatali roon na isang malaking bagay na natatakluban ng puting tela. Inalis ni Ninong ang tela at nalaman kong tama nga ang hinala ko. Tao nga ang tinatakpan ng tela. Isang lalaki na hindi ko kilala kung sino. Walang suot na pang itaas pero meron itong pantalon na puno ng putik. Walang tsinelas o kahit na anong sapin sa paa ang lalaki. Hanggang balikat ang buhok ng lalaki na habang nakatingin kay Ninong ay nanlilisik ang mga mata. May busal sa bibig ang lalaki at nakatali sa puno ang buong katawan nito gamit ang lubid. Ano? Nakapag-isip-isip ka na ba? Pagsasalita ka na ba o gusto mo pang manatili rito ng isa pang gabi? Nagpumiglas ang lalaki na para bang gusto nitong sugurin si Ninong. Oo nga pala. Paano ka naman makakapagsalita kung may busal ka sa bibig? Agad namang inalis ni Ninong Ismael ang busal ng lalaki. Tumulo ang malapit nitong laway na naipon na yata sa loob ng bibig nito dahil matagal na itong nakabusal. Hindi ko ibibigay sa iyo ang impormasyon na gusto mo. Hindi mo ako mapapakinabangan. Kaya kung ako sa'yo, patayin mo na ako. Gawin mo na. Patayin mo na ako. Walang kaso sa akin kung hindi ka magsasalita. Saka anong akala mo? Gagawin kong madali ang kamatayan mo? Hahayaan kita dito hanggang sa mamatay ka sa gutom. Gusto ko'y unti-unti kang mamatay. Pero kung ayaw mo magsalita, kaya ko namang gumawa ng paraan para magsalita ka. Inalis ni Ninong ang bag na nasa likod niya. Inilapag niya yun sa lupa at binuksan. Mula sa bag ay naglabas siya ng buntot ng pagi. Hindi na nagsalita si Ninong. Inihampas niya ng 2 beses ang buntot ng pagi sa dibdib ng lalaki na nagresulta ng 2 napakahabang sugat. Umagos mula sa sugat ang dugo. Malakas na napasigaw ang lalaki dahil sa sobrang sakit nito. Sabihin mo na sa akin kung nasa na mga kauri mo. Saan sila nagtatago? Wala kang makukuha sa akin. Patayin mo na lang ako. Patayin mo na lang ako. Hindi yan ang sagot na gusto kong marinig. Nasaan ang mga kauri mo? Hindi ko ibibigay sa iyo ang gusto mo. Pero tandaan mo, sa oras na nakawala ko rito, papatayin kita. Papatayin kita! Hinagupit ulit ni Ninong ang lalaki. Hindi ko naman naiintindihan ang tanong ni Ninong Ismael sa lalaking yon. Ang nararamdaman ko lang ng sandaling yon ay mali ang ginagawa ni Ninong. Mali ang manakit ng tao. Kung meron mang nagawang masama o mali ang lalaking yon, ay dapat na isumbong niya yon sa pulis at hindi niya dapat inilalagay ang batas sa kanyang mga kamay. Ilang ulit pang nakatanggap ng hagupit ng buntot ng pagi ang lalaki, pero naging matigas ito. Puno na ng sugat at dugo ang katawan nito na para bang naligo na siya sa sarili niyang dugo. Maya-maya pa ay ibinalik na ni Ninong ang buntot ng pagi sa loob ng bag. May kinuha ulit ito sa bag at nanlaki ang mga mata ko sa hawak ni Ninong. Isang itak. Ano? Papatayin mo na ako?
Sige lang, patayin mo na ako. Total, wala kang makukuhang matinong sagot sa akin. Tama ka. Pero tandaan mo na kaya ko pang humuli ng kagaya mo. Hindi ako titigil hanggang hindi kayo nauubos. Mga salot kayo dito sa lugar namin. Nang mga sandaling yon, itinaas na ni Ninong ang itak at alam ko na tatagain niya ang lalaki. Hindi ko kayang manood lamang ng mga oras na yon at hindi ko kayang hayaan na maging kriminal si Ninong Ismael. Kaya bago patagain ni Ninong ang lalaking nakatali ay lumabas na ako sa aking pinagtataguan at mabilis akong tumakbo palapit sa kanya. Ninong! Ninong, wag! Napalingon naman sa akin kagad si Ninong Ismael. Dante, anong ginagawa mo rito? Sinundan ko po kayo. Akala ko po'y pupunta po kayo sa bundok na pinagdadasalan nyo. Hindi ko naman alam na dito pala kayo pupunta tapos may lalaki kang kinidnap. Pagbihira ka talagang bata ka. At tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka dapat sumunod sa akin dito. Pero Ninong, kung hindi kita sinundan, ay pinatay mo ng lalaking yan. Hindi ka dapat pumapatay. Wala kang alam, Dante. Hindi mo alam kung anong klaseng demonyong lalaking yan. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Bukas ng umaga ay pumunta ka sa bahay ko at doon tayo mag-usap. Hindi, Ninong. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. At hindi ako nakakasiguro na hindi mo papatayin ang lalaking kinidnap mo. Ang bihira talaga. Umalis ka na, Dante. Bukas ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Hindi na ako nagsalita. Nakatingin ako kay Ninong. Naisip ko na kahit maraming taon ko na siyang kilala, ay marami pa pala akong hindi alam tungkol sa kanya. Kahit sa imagination o panaginip, ay hindi ko naisip na may kakayahan pala siyang kumidnap ng isang tao at saktan nito. Lumipat ang paningin ko sa lalaking nakatali. Nanlamig ako nang makita ko na iba na ang itsura niya. Hindi na siya mukhang tao. Nakakatakot ang mukha ng lalaki na akala mo ay isang napakabangis na halimaw. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakakita ko ng isang aswang. Itinuro ko kay Ninong ang lalaki. Nakatalikod kasi siya sa lalaki kaya hindi niya yon nakikita. Ninong! Ninong! Ninong, yung lalaki! Nang lumingon si Ninong sa lalaki, ay nagulat siya nang makita niya ang itsura nito. Nalaglag sa lupa ang lubid na nakatali sa lalaki, kaya nagkaroon ito ng kakayahan na atakihin si Ninong. Mukhang hindi na malaya ni Ninong na nagawa ng makawala ng aswang sa pagkakatali. Sinunggaban ng aswang si Ninong. Mabilis na iniharang ni Ninong ang isa niyang braso at kinagat siya roon ng aswang. Nabitawan ni Ninong ang itak. Dante! Dante, tumakas ka na! Bilisan mo! Pero, paano ka, Ninong? Baka patayin ka ng aswang! Sige na! Kaya ko to! Bilisan mo, Dante! Tumakbo ka na! Gad-agad kong kinuha ang itak na nasa lupa at hindi na ako nag-isip ng tagain ko sa balikat ang aswang. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko yun. Nawala si Ninong sa pagkakahagat ng aswang. Itinulak niya ng malakas ang aswang at kinuha nito sa bag ang buntot ng pagi. Agad niya yung hinampas sa aswang pero nahawakan ng aswang ang buntot ng pagi. Pilit naman na hinila ni Ninong ang buntot ng pagi, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak doon ng aswang. Habang hawak ng aswang ang buntot ng pagi, ay nakita ko sa mukha niya na nasasaktan siya pero mukhang tinitiis niya lang ang bagay na yon. Dahil sa nakita ko na walang kakayahan si Ninong na lumaban, ay ako ulit ang kumilos. Tinaga ko ang braso ng aswang. Paulit-ulit ko yung hinataw ng taga hanggang sa maputol ang braso nito. Hinampas naman ni Ninong ang aswang gamit ang buntot ng pagi. Tinamaan ito sa muka. Kahit wala na ang isang braso ng aswang, ay nagawa pa rin itong sumugod. Sinunggaban nito si Ninong. Hindi naging handa si Ninong kaya natumba siya habang nasa ibabaw niya ang aswang. Bago pa may gawin na hindi maganda ang aswang kay Ninong Ismael, ay isinaksa ko na ang matulis na dulo ng itak sa batok nito
Sa sobrang gigil ko ay sumigaw pa ako ng malakas at idiniin ko ang pagkakabaon ng itak hanggang sa tumagos na sa leeg ng aswang ang dulo ng itak. Iniwan namin ni Ninong ang aswang sa loob ng gubat. Habang naglalakad kami palabas ng gubat ay hindi ako makapaniwala na nakapatay ako ng isang aswang. Pakiramdam ko ay isa akong superhero ng gabing yun. Walang dapat makaalam ng nangyari, kahit na ang nanay at tatay mo, Dante. Pero, sino po ba ang aswang na yun, Ninong? Paano niyo po siya nahuli? At bakit gusto mong malaman kung saan nagtatago ang mga kagaya niyang aswang? Isa-isa lang ang tanong, mahina ang kalaban. Hindi ko kilala ang aswang na yon, pero matagal ko na siyang minamatyagan. Nakatira siya sa kabilang barangay. Nabubuhay ng normal na tao sa umaga at sa gabi ay pumapatay siya ng mga tao. Nagbebenta siya ng mga gulay. Meron siyang taniman sa gubat na ito. Sabi ko, interesado akong bumili ng gulay pero gusto ko ay makita mismo ang taniman niya. Pumayag naman siya. Umaga kami nagkita at doon ko sinamantala ang pagdakip sa kanya habang nasaan yung tao pa siya. Kung ganun po hinuli niyo po siya para malaman kung nasan ang iba pa niyang mga kasama? Tama ka. Lalo na yung aswang na target ang mga buntis sa barangay natin. Kwinento nga po sa akin yun ni Joel saka ni tatay. Pero yung aswang kanina, siya ba ang unang aswang na nahuli niyo, Ninong? Hindi. Sa totoo lang marami na. Hindi na bago sa akin ang mga hunting ng aswang. Kaya tandaan mo ang sinabi ko kanina. Wala kang pwedeng pagsabihan sa ginagawa kong ito dahil kapag nalaman ng ibang aswang na ako ang pumapatay sa iba nilang kauri ay baka gumanti sila sa mga taong malapit sa akin. Huwag kang mag-alala, Ninong. Safe ang secret mo sa akin. Pero grabe, sobrang astig mo talaga, Ninong. Hindi ka lang albularyo, isa ka pang aswang slayer. Tumigil na muna kami sa pag-uusap nang makalabas na kami ng gubat. Baka kasi merong makarinig sa amin. Dumiretso kami sa bahay ni Ninong. Ginamot naman ni Ninong ang sugat niya sa braso. Pagkatapos ay gumawa siya ng kapeng barako at itinuloy namin ang kwentuhan sa harap ng kanyang bahay. Magkatabi kaming umupo ni Ninong sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Medyo malayo ang kapitbahay ni Ninong kaya okay lang na mag-usap kami tungkol sa nangyari sa gubat. Ninong, may tanong po ako sa inyo. Bakit niyo po gustong patayin ang mga aswang dito sa atin? Dahil pinatay ng kauri nila ang asawa at anak ko. Ang gusto ko sana ay hindi mangyari ang nangyari sa kanila sa ibang tao. Pero hindi ko na sila napigilan. Kaya dapat na silang maubos para hindi na natatakot ang mga buntis dito sa atin, saka sa mga kalapit na lugar natin. Alam mo, Ninong, may naisip ako. Gawin mo kaya akong apprentice sa paghahunting mo ng mga aswang na yan. Parang ang exciting ng ganun. Yan ka na naman sa apprentice mo. Delikado ang ginagawa ko, baka hindi mo nalalaman. Parang ang liit naman po ng tingin nyo sa akin, Ninong. Nakita niyo naman po, di ba? Matapang at malakas ako. Sa'yo ko nagmanay. Hindi naman kaya magtampo ang tatay mo kapag narinig yung sinasabi mo, ha? Hindi nga, Ninong, seryoso po ako. Gusto kitang tulungan na maging aswang free tong lugar natin para mapatunayan ko sa mga magulang ko na meron akong silbi. Sige na, Nong, pumayag ka na. Tumitig si Ninong Ismael sa akin. Wala akong ideya sa tumatakbo sa utak niya, pero nagdadasal ako sa isip ko na sana ay pumayag siya sa gusto kong mangyari. Sige ka, kapag hindi ka pumayag, ipagkakalat ko na may pinatay kang aswang sa gubat. Abat, pambihira ka talagang bata ka. Oo na. Sige na, payag na ako. Pero hindi ako pumapayag dahil binablockmail mo ako, ha? Pumayag ako kasi naisip ko na matanda na rin ako. Darating ang araw na hindi ko na magagawa pa ang ginagawa ko. Ang mga aswang at may sakit, hindi yan mauubos. Pero ang mga taong kagaya ko na may lakas ng loob na labanan ng mga aswang at manggamot ng may sakit ay pwedeng mawala lahat. Yes! Sa wakas, mapapayag rin kita, Nong. Teka, sandali, Nong.
Pati ba manggamot, tuturuan mo rin ako? Oo na. Tuturuan na rin kita ng kaalaman ko sa paggagamot. Pero saka na yon, mag-focus muna tayo sa pag-ubos ng mga aswang. Kapag tapos na ang problema natin sa mga aswang, tuturuan kitang maging albularyo. Nagtatalon ako dahil sa sobrang saya. Sumisigaw pa ako. Sinaway naman ako ni Ninong na huwag akong maingay kasi baka umabot sa mga natutulog ang sigaw ko at mabulahaw ko sila. Pinauwi na ako ni Ninong dahil masyadong gabi na. Panigurado raw na hinahanap na ako sa amin. Kapag daw wala akong pasok sa trabaho, ay magpunta ako sa bahay niya para ituro sa akin ang mga dapat kong malaman sa mga aswang. Lalo na kung paano lumaban sa mga yon. Hanggang sa nakauwi ako sa bahay namin ay hindi nawala ang ngiti ko. Nawala lang yun nang pagpasok ko ay nakita ko si nanay na nakasimangot sa akin. At ganitong oras ka nakauwi? Pumasok ka ba talaga sa trabaho mo? Oo naman po. Saan naman po ako pupunta? Pumasok sa trabaho? Ano bang trabaho mo, ha? Construction worker? Bakit ang dumi-dumi ng damit mo? Pati katawan mo may putik. Nay, kung construction worker ako, buhangin o simento ang nasa damit at katawan ko, hindi putik. Napaka-pilosopo ba talagang bata ka? Sagutin mo nga ang tanong ko. Saan ka galing? Bakit ang dumi-dumi mo? Ano po kasi? Naglalakad po ako tapos may kotse po na dumaan. Sakto po may putik sa dinaanan ng kotse. Ayun, natilamsikan po ako ng putik. Nay, sandali lang po liligo na ako. Nangangati na ako Hindi ko na hinintay na magsalita ang nanay ko. Dumiretso na ako sa banyo at naligo. Habang nakaiga ako ng gabing yun, ay hindi ko pa rin mapigilan ang ngumiti dahil sa sobrang saya. Pakiramdam ko nung mga sandaling yun ay nananaginip ako nang pumayag na si Ninong Ismael na maging apprentice niya ako. Hindi lang sa pagiging albularyo, kundi pati na rin sa pagiging aswang slayer. Nang mga sandaling yun, nakonsensya rin ako ng kaunti kasi pinag-isipan ko si Ninong na masama siyang tao nung nakita ko na kinidnap niya yung aswang na inakala ko na normal lang na tao. Dapat pala ay inisip ko na hindi ganoong klaseng tao si Ninong kasi matagal ko na siyang kakilala. Sa sobrang saya at pag-iisip ko ay madaling araw na nang makatulog ako. Kinabukasan, paggising ko ay naghanda na ako papasok sa trabaho. Habang nasa terminal ako ng jeep ay nakita ko ang tatay ni Joel kaya binati ko siya. Naalala ko na hinahanap ni Perla si Joel kaya binanggit ko yun sa kanya. Bakit daw hinahanap ni Perla si Joel? Ang sabi po ni Perla may utang daw po si Joel sa kanya. Sisingilin yata. Sigurado ka ba? Kilala ko si Joel. Hindi yun nangungutang. Sa kay Perla pa talaga. Hindi nga yata sila magkaibigan Di ko rin po alam tanungin nyo na lang po siguro si Joel. Pagdating ko sa trabaho ay hindi pa rin maalis sa isip ko ang pagpayag ni Ninong na maging apprentice niya ako. Naisip ko rin na hindi niya ako matitrain at matuturuan ng maayos kung meron akong trabaho. 2 araw lamang sa 1 buwan ang wala akong pasok. Isang desisyon ang pumasok sa utak ko at yun ay ang mag-resign na sa trabaho ko nung panahong yun. Kinausap ko naman kagad ang boss ko. Boss, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano po kasi? Magre-resign na po sana ako sa trabaho. Ano? Bakit pa bigla-bigla ka naman? May importanteng bagay po kasi akong dapat gawin at hindi ko po yun magagawa kung magtatrabaho ko rito. Boss, pasensya na po talaga. Walang problema sa akin yung kung magre-resign ka. Pero hindi kita pwede paalisin dito nang wala kang kapalit. Hintayin mo muna na makahanap ako ng papalit sa'yo bago ka mag-resign. Sige po, wala pong problema, boss. Pero boss, bilis-bilisan niyo po ang paghahanap ng kapalit ko, Aba, loko ka talaga, Talagang inuutusan mo pa ako, 1 linggo pa ako nagtrabaho sa tindahan ng sapatos bago ko tuluyang umalis doon. Galit na galit sina nanay at tatay sa akin nang malaman nila na nag-resign ako.
Ano naman daw ang gagawin ko? Tatambay na naman daw ba ako? Pinanindigan ko ang desisyon ko na yun at naniwala ko na darating din ang panahon na maiintindihan ng mga magulang ko kung bakit ko yun ginawa. Kinabukasan ay nagpunta ako sa bahay ni Ninong Ismael. Sinabi ko na handa na akong matutunan ang mga kailangan kong malaman tungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang. Martes pa lang ah. Wala ka bang pasok sa trabaho mo? O nag-absent ka? Nong, ang totoo niyan wala na akong pasok at hindi na po ako papasok. Nag-resign na po ako para makapag-focus po ako sa pagiging apprentice nyo. Dino-joke mo ba ako, Dante, ha? Mukha po ba ako nagjo-joke, Nong? Hindi. Hindi na kita tuturuan. Hindi mo kailangan magsakripisyo ng mga bagay na meron ka para maging kagaya ko. Relax lang, Nong. Relax. Kapag naturuan mo na ako, maghahanap na ulit ako ng bagong trabaho. Saka, kailangan na nating maubos ang mga aswang dito sa atin para maging safe na tayong lahat dito. Wala nang nagawa si Ninong Ismael noong mga oras na yon, kundi ang sumang-ayon na lang sa akin. Sa araw na yon ay sinimulan na niya ang pagtuturo sa akin ng tungkol sa mga dapat kong malaman. Ipinakita niya sa akin ang lahat ng laman ng baul niya. Karamihan daw doon ay panlaban sa mga aswang. Kagaya ng buntot ng pagi, ibinigay niya sa akin ang isang medalyon na gawa sa bronze. Nong, para saan po ang medalyon na to? Graduate na po ba ako sa pagiging apprentice kaya may ganito po ko? Tignan mo tong batang to. Abay, loko-loko ka talaga, no? May tiwang ka ba sa utak? Panlaban yan sa aswang. Takot sila sa bronze at gawa sa bronze ang medalyon na yan. Wow! Ang astig naman ito! Nararamdaman ko na talaga ang pagiging aswang slayer ko! Woo! Oo nga pala. Kailangan mong matutuhan kung paano mo masasabi na isang aswang ang isang tao. Kapag may nakita kang tao na walang hiwa sa pagitan ng ilong at itaas ng bibig, aswang yun. Isa pang palatandaan ay kapag tumingin ka sa mata ng isang tao at baliktad ang refleksyon mo sa mga mata ng taong yon, aswang din yon. Paano naman po ang tamang paraan para labanan ng mga aswang? Wala naman daw tamang paraan sa pakikipaglaban sa aswang. Ang kailangan mo lang gawin ay maging matapang at malakas. Kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo upang hindi ka mapatay ng aswang. At ang pinakamagiging matinding sandata mo laban sa mga aswang ay ang pananampalataya mo sa Diyos. Sobra kong na-enjoy ang mga sinabi ni Ninong tungkol sa mga aswang. Talagang nakuha niyon ang aking atensyon. Pero Ninong, paano natin malalaman kung sino ang mga aswang dito sa lugar natin? Isa-isa po ba natin titignan ng refleksyon natin sa mata ng lahat ng mga tao rito? Abay, may tiwang talaga sa utak tong batang to. Sige, subukan mong gawin yung iniisip mo. Kung hindi mamuti ang mga mata mo bago ka matapos. Hindi mo na kailangan gawin yan. Meron na akong minamatyagang tao. Sino po? Kilala mo yung matandang babae na naglalako ng kung ano-anong gulay? Yung payat na maliit? Si Aling Kuring na nakatira malapit sa ilog? Oh, yun nga. Paano niyo po nasabi na aswang siya? Malakas ang pakiramdam ko sa mga aswang. Kahit hindi ko na tinitingnan ang refleksyon ko sa mata nila, ramdam ko sila. Grabe! Ang galing mo talaga, Ninong. Ituturo niyo rin po ba sa akin yan? Hindi. Matututunan mo yan ng kusa kapag nagtagal. Ikaw ang makakadiskubre ng kakayahan na yon sa sarili mo. Oo nga pala, mamayang gabi ay magmamatsyag tayo sa labas ng bahay ni Aling Kuring. Kailangan kong makumpirma kung totoo nga ang hinala ko na aswang ang matandang babaeng yon. Nung panahon na yon, ay hindi pa ganong katagal na nakatira sa lugar namin si Aling Kuring. Kung hindi ako nagkakamali, ay 2 taon pa lang siyang nakatira doon. Galing yata siya sa ibang probinsya at nakita na lang namin na nakatira na siya sa bahay na yon na malapit sa ilog. Kinagabihan, nagpaalam ako kina nanay at tatay na doon ako matutulog sa bahay ni Ninong Ismael. Ang sabi ko ay merong problema si Ninong at mag-iinom kaming 2.
Pinayagan naman nila ako kasi alam ng mga magulang ko na kapag si Ninong Ismael lang kasama ko ay walang magiging problema. Malaki kasi ang tiwala ng mga magulang ko kay Ninong Ismael. Pagdating ko sa bahay ni Ninong ay ibinigay niya sa akin yung bag na may laman na panlaban sa aswang. Hindi naman daw kami makikipaglaban pero mabuti na raw ang handa kami kung sakali na may mangyari na hindi inaasahan. Bandang 10:00 ng gabi ay nagpunta na kami sa labas ng bahay ni Aling Kuring. Doon ko na-realize na yung bahay ng matandang yun ay malapit sa bahay ni na Perla. Isang bahay lamang ang pagitan. Natakot tuloy ako para kay Perla kasi kung mapapatunayan na aswang nga si Aling Kuring ay pwedeng manganib ang buhay ni Perla at ng nanay niya. Silang dalawa lang kasi ang magkasama sa bahay. Umambay kami ni Ninong sa isang nakabukas na tindahan. Bumili si Ninong ng 2 bote ng beer at nagtig-isa kami. Baka raw kasi makita ni Aling Kuring. At least, hindi ito magdududa na minamanmanan namin siya kapag nakita nito kaming umiinom ng beer. Hindi nagtagal ay lumabas na si Aling Kuring sa bahay niya. Kapansin-pansin na nagmamadali siya. Tumawid siya sa tulay hanggang sa hindi na namin siya nakita. Tara na! Bilisan mo! Wait lang Nong, hindi ko pa nakakalahati itong beer ko eh. Iwanan mo na yan! Sayang naman Nong. Tumayo na kami ni Ninong at naglakad na paalis ng tindahan. Hoy! Bayad niyo! Ay, pasensya na. Magkano ba? 110! Pagkabayad ni Ninong ay naglakad na kami. Pinuntahan na namin ang direksyon kung saan nagpunta si Aling Kuring. Naabutan pa ng paningin namin si Aling Kuring na mabilis na naglalakad. Nang mapunta siya sa madilim na bahagi ng daan ay yumuko siya. Anino na lamang niya ang nakita namin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na naging aso si Aling Kuring. Nang mga sandaling yun ay naging mabilis lalo ang pagkilos niya. Nakita mo ba yun Nong? Nakita mo ba yun? Si Aling Kuring, naging aso. Oo, nakita ko. Hindi ako bulag. Tsaka huwag ka nga maingay. Baka marinig niya tayo. Ano pang ginagawa natin? Habulin na natin si Aling Kuring Nong. Hindi muna. Hindi niya dapat malaman na alam na natin na aswang siya. Huhulihin natin siya at siya ang tatanungin natin kung nasaan ang mga kauri niya. Umaga na ako nang bumalik sa bahay. Naabutan kong kausap ng tatay ko ang tatay ni Joel. Nagulat ako nang sabihin ng tatay ni Joel sa akin na nawawala ang kaibigan ko. Hindi raw kasi umuwi si Joel kagabi mula sa trabaho. Yun daw ang unang beses na ginawa ni Joel kaya nag-alala ko. Baka naman po nasa iba niyang mga kaibigan o katrabaho. Baka nag-inuman sila. Uuwi rin po siguro yun mamaya. Sana nga, Dante. Kapag hindi pa rin siya umuwi hanggang mamayang gabi, magre-report na ako sa mga pulis. Kinabukasan ay pumunta ako sa bahay ni na Joel. Ayon sa nanay niya ay hindi pa rin umuwi ang kaibigan ko. Nasa bayan daw ang tatay ni Joel para mag-report. Bigla akong kinabahan. Ang naisip ko kasi ay baka na biktima na ng aswang si Joel. Baka isang araw ay matagpuan namin si Joel na patay na tapos wakwak ang tiyan at wala ng mga laman loob. Nung mga oras na yon ay hindi na ako nagdalawang isip na humingi ng tulong kay Ninong Ismael. Ipinaalam ko na nawawala si Joel at ang hinala ko ay si Aling Kuring ang salarin. Nang gabi kasi na hindi nakauwi si Joel sa bahay nila ay kaparehas ng gabi na nakita namin si Aling Kuring na nagmamadaling lumabas ng bahay nito at naging anyong aso. Ninong, pwede po bang mamayang gabi huli na po natin si Aling Kuring? Malakas po talaga kasi ang kutob ko na siya po ang may kagagawan kung bakit nawawala si Joel. Sige, dapat na talagang mahuli ang aswang na yon para malaman na natin kung sino-sino pa ang mga kauri niya at kung nasaan ang mga ito. Ipagdasal mo na rin na sana ay buhay pa ang kaibigan mo si Joel. Inagabihan, nagkita kami ni Ninong sa tindahan na malapit sa bahay ni Aling Kuring. Habang nag-uusap kami roon, ay dumating si Perla para bumili ng toyo at suka. Tawa mo rito, Dante. Gabing-gabi na. Wala. May bibilin lang kami ni Ninong. Teka,
Nakita mo ba si Joel? 2 gabi na kasi siyang nawawala eh. Hindi ko siya nakita, matagal na. Nasaan na kaya ang mokong na yun? Teka, maiba ko. Hindi na yata kita masyadong nakikitang lumalabas ng bahay. May sakit ka ba? Wala naman. Marami kasi akong ginagawa sa bahay eh. Sige, maiwan na kita. Umalis na rin si Perla pagkatapos niyang magbayad sa mga binili niya. Nakangiti kong sinundan ng tingin si Perla hanggang sa makapasok na siya sa bahay nila. Tinukso ako ng ninong ko na may gusto ko kay Perla. Itinanggi ko yun pero ang sabi niya ay hindi ko yun maipagkakaila. Kitang-kita niya raw ang reaksyon ko habang kausap ko si Perla. Doon ko na inamin sa ninong ko na may gusto ko kay Perla kaya lang ay natutorpe ako kaya hindi ko siya maligawan. Ay asawa o boyfriend ba si Perla? Wala po. Kaedad ko lang po yun eh. Bakit niyo naman po naitanong yan? Ang tingin ko kasi ay buntis siya. Siguro ay nasa 3 buwan. Paano po mabubuntis yun, Ninong? Wala nga pong boyfriend yun eh. Sa'yo ng tingin ko sa kanya eh. Albularyo ko at alam ko ang mga ganyang bagay. Mukhang kailangan mo nang ipasa sa akin ang kakayahan mo, Nong. Parang pumapalya ka na. Tinapik ako ni Ninong sa braso at itinuro niya sa akin si Aling Kuring na lumabas ng bahay nito. Nagmamadali naman ang matandang babae sa paglalakad. Mabilis naming sinundan si Aling Kuring. Nang nasa gitna na kami ng tulay ay tinawag siya ni Ninong Ismael. Ismael, ikaw pala yan. May kailangan ka ba? Hindi nagsalita si Ninong. Bigla niyang sinabuyan ng isang dakot na asin si Aling Kuring. Malakas na napasigaw si Aling Kuring at kitang-kita ko kung paano nalapnos ng asin ang balat niya. Inilabas ko kagad ang buntot ng pagi at inihanda ang sarili ko sa pakikipaglaban. Sinasabi ko na nga ba? Aswang ang matandang yan! Mabilis na nagbago ng anyo si Aling Kuring at naging anyong aswang. Hahampasin ko na sana ng buntot ng pagi pero mabilis itong tumakbo palayo. Hinabol namin ang aswang pero muli itong nagpalit ng anyo. Naging itim na ibon ito at lumipad ng mataas. Hindi na namin nahabol pa ni Ninong si Aling Kuring. Naknang, nakatakas pa ang buwisit. Ano na po ang gagawin natin ngayon, Nong? Babalik tayo sa bahay ko. Kukunin natin yung gulong doon. Aanin po natin ang gulong. May sasakyan ka ba, Ninong? Yun ang gagamitin natin para habulin si Aling Kuring. Nong, nakita mo namang lumipad siya, di ba? Dapat eroplano ang gamitin natin. Abot, buwisit ka talaga. Sumunod ka na nga lang sa akin at huwag ka na magsalita ng mga walang kwentang bagay. Dinala namin ni Ninong ang gulong sa harapan ng bahay ni Aling Kuring. Sinunog namin yun. Ang sabi ni Ninong, hindi na raw makakabalik pa ang isang aswang sa bahay nito kapag nagsunog ng gulong sa tapat ng pinto ng bahay ng isang aswang. May mga taong nakakita sa ginawa namin ni Ninong kaya wala na kaming choice kundi sabihin sa mga yon na aswang nga si Aling Kuring. Kaya kinabukasan ay kumalat na sa lugar namin ang pagiging aswang ni Aling Kuring. Marami ang nag-abang sa pagbalik ni Aling Kuring sa bahay nito. Ngunit ilang araw ang lumipas ay hindi pa rin ito bumabalik sa kanyang bahay. Siguro ay alam na nito na alam na ng lahat na isa siyang aswang. Hindi pa rin kami tumigil ni Ninong Ismael sa paghahanap kay Aling Kuring. Tuwing gabi ay palagi kaming lumalabas at parang nagroronda sa aming lugar. Umaasa kami na makikita namin si Aling Kuring at mahuhuli namin siya. Hanggang hindi kasi siya nahuhuli ay marami pa ring nanganganib sa aming barangay, lalo na ang mga buntis at mga sanggol. Isang umaga, habang nasa bahay ako ni Ninong ay hindi ko inaasahan na magpupunta ron si Perla at ang nanay niya. Kinabahan ako kasi baka may sakit si Perla kaya nandoon siya. Ano pong maitutulong ko sa inyong mag-ina? Nalaman kasi namin na ikaw ang nakakaalam na aswang si Kuring. Baka matulungan mo ang anak ko. Bakit to? Ano po bang nangyayari? Gabi-gabing inaaswang ang anak ko, Ismael. Palagi kaming may naririnig na kaluskos sa bubong.
Ang isang gabi naman ay may umiikot na malaking aso sa labas ng bahay namin. Tama ba ako sa naiisip ko kaya inaaswang si Perla? Perla, umaming ka. Buntis ka ba? Opo, buntis po ako. Mag-aapat na buwan na. Yumuko naman si Perla na parang nahihiya. Ako naman ay sobrang nabigla sa nalaman ko. Hindi ako makapaniwala na buntis si Perla kasi sa pagkakaalam ko ay single siya. May kirot akong naramdaman sa aking puso. Kung buntis si Perla, ibig sabihin ay meron ng lalaki na nakauna sa kanya. Meron na siyang minamahal at wala na akong pag-asa sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat ni Dante para mahuli ang aswang na yon. Maraming salamat po, Mang Ismael. Salamat din sa'yo, Dante. Huwag muna kayong magpasalamat sa amin. Saka na kayo magpasalamat kapag nahuli na namin ang aswang. Kinagabihan ay nagpunta kami ni Ninong kina Perla. Nasa loob kami ng bahay ni na Perla at nag-aabang ng pagdating ng aswang. Nakapatay ang lahat ng ilaw ng mga sandaling yon. Inabot na kami na madaling araw sa paghihintay. Bandang 2:00 ay naging mainit ang paligid. Parang ang init-init tapos ang sarap maligo. May narinig kami na naglalakad sa labas at parang paikot-ikot siya sa bahay ni na Perla. Sumenyas si Ninong na huwag kaming maingay. Sumilip siya sa bintana. Nakisilip na rin ako. May nakita ako na itim na baboy na nakatayo sa gilid ng bahay ni na Perla. Namumula ang mga mata nun na parang kumikislap sa dilim. Pabulong na sinabi ni Ninong na nasa labas na ang nasabing aswang. Inihanda ko naman kagad ang aking sarili. Dante, silipin mo lang yung aswang sa labas. Huwag mong hahayaan na mawala yon sa paningin mo. Okay po, Nong. Ako pong bahala. Inihanda na ni Ninong ang mga gagamitin niya. Naglabas na siya ng asin at ang paborito niyang buntot ng pagi. Nagsimula na ring magdasal si Ninong. Hindi pa rin umaalis yung baboy, para yung tuod na nakatayo lang. Pero dahil sa tagal ng pagkakasilip ko ay biglang nanakit ang mga mata ko. Kaya inalis ko muna yon sa pagkakasilip. Kinusot ko ng mabilis ang mata ko at sumilip ulit. Ngunit nagtaka ako kasi wala na yung baboy na kanina lang ay naroon sa labas ng bahay. Hindi ko na yon nakita. Ninong! Ninong! Nawala na yung baboy na aswang! Di ba? Ang sabi ko sa'yo, huwag mong aalisin ang tingin mo sa kanya. Ninong, nangati kasi ang mata ko eh. Diyos ka! Huwag mo po kami pamamayaan! Sabay-sabay kaming tumingin sa itaas nang may marinig kaming kaluskos sa bubong. Merong naglalakad doon at alam namin na aswang yun. Kinuha ni Ninong ang itak. Pinunasan niya yon ng katas ng bawang. Ibinigay naman niya sa akin ang buntot ng pagi. Sina Perla at ang nanay niya naman ay nakatayo lang sa isang sulok ng bahay. Huminto ang kaluskos sa tapat ng tinutulugan ni na Perla. Bumalik ang kaluskos pero iba na ang tunog nito. Parang pinipilit ng sirain ng aswang ang pawid na bubong ng bahay ni na Perla. Hey, umalis ka rito! Tigilan mo na mag-ina rito! Kundi ako ang makakalaban mo! Demonyo kang aswang ka! Huminto ng sandali ang kaluskos pero bumalik ulit yon. Natatakot ako pero alam ko na mas matindi ang takot ni na Perla at ng nanay niya. Nasa tabi nila ako noong mga sandaling yon para protektahan sila, lalo na si Perla na buntis. Mas agresibo na ang ginagawang pagsira ng aswang sa bubong. Pilit niya talagang binubuklat ang pawid na bubong nila Perla hanggang sa nakikita na namin ang kamay ng aswang. Kilala kita, Kuring! Umalis ka na bago kita gawing sisig! Sinigawan ni Ninong at pinagmumura ang aswang sa bubungan. Isa rin sa sinabi sa akin ni Ninong Ismael na kapag sinabi mo sa aswang na kilala mo siya, ay matatakot ito at aalis. Kaya inakala ko na aalis na ang aswang, pero nagkamali kami. Nawala ang kaluskos sa bubong.
Pero nakarinig naman kami ng malakas na katok mula sa pinto na para bang gusto yung sirain ng kung sino man ang kumakatok doon. Ninong, paano na? Anong gagawin natin? Hindi pa rin siya umaalis. Akong bahala, inaanak. Huwag kang mag-alala. Matapang naman na tinungo ni Ninong ang pinto habang may dalang itak. Mabilis niyang binuksan ang pinto at meron siyang tinaga mula doon. Nakarinig kami ng malakas na sigaw ng baboy na parang kinakatay ito. Dante! Dalhin mo rito yung lubid! Bilisan mo! Opo, Ninong! Nariyan na po! Dali-dali kong kinuha sa bag ang lubid at ibinigay ko kay Ninong. Napaatras ako kasi may itim na baboy na nakahandusay sa labas ng pinto. Duguan yon at merong taga sa puwitan. Ninong, teka lang. Bakit hindi mo sa ulo tinaga? Para sure na patay na yan. Baliktad ang aswang kapag nasa ganyang anyo sila. Yung ulo nila ang puwitan at ang puwitan nila ang ulo. Sige na, madali ka. Tulungan mo kong itali ang hayop na yan para hindi na makatakas uli. Teka nung, sandali. Parang hindi ko yata kayang hawakan yan. Ano ba? Gusto mo ba maging kagaya ko, Dante? Mas marami ka pang makakaharap na mas matindi yan kapag itinuloy mo ang mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Kaya habang maaga pa lang, kailangan ka ng masanay. Dali, bilisan mo na! Kahit natatakot ako, ay tinulungan ko pa rin si Ninong na itali yung baboy. Tinali namin ang mga paanon at inilagay sa silong ng bahay ni na Perla. Maraming salamat po. Pero, ano po ang gagawin natin dun sa aswang? Hindi ba dapat ay patayin natin siya? Hindi natin siya pwedeng patayin kagad. Kailangan kong kausapin ang aswang para malaman ko kung nasa ng iba pa niyang mga kauri. Para matigil ng pagsalakay nila sa mga buntis dito sa lugar natin at matahimik na ang ating baryo. Maraming salamat din sa iyo, Dante. Hindi ko inakalang matapang ka pala. Wala yun. Apprentice kasi ako ni Ninong kaya dapat masanay ako sa mga ginagawa niya. Hindi kami umalis ni Ninong Ismael sa bahay ni na Perla. Hinayaan naming matulog si na Perla para makapagpahinga sila. Kami naman ni Ninong ay nakaupo sa may labas ng bahay. Binabantayan namin yung itim na baboy na nasa silong. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa pagkakaupo ko. Maliwanag na nang gisingin ako ni Ninong. Tingnan mo yung itinali nating baboy, Dante. Hala! Bakit naging tao na siya, Ninong? Umaga na kasi kaya babalik na siya sa anyong tao. Pero nagkamali ako. Hindi si Kuring ang aswang na yan. Oo nga, Ninong. Ako rin Akala ko po si Aling Kuring yan. Hindi po pala. Talaga palang maraming aswang dito sa lugar natin, Nong. Lalaki ang nasa silong ng bahay. Hindi namin siya kilala at mukhang hindi siya taga ron sa lugar namin. Inutusan ako ni Ninong na magpunta sa bahay ni Kapitan upang ipaalam na nakahuli kami ng isang aswang. May mga tanod na ipinatawag si Kapitan at magkakasama kaming nagpunta sa bahay ni na Perla. May mga tao na naroon na nakikiisyoso. Nakakalungkot nga lang na binawian ng buhay yung nahuli naming aswang. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Ninong na tanungin ang aswang kung nasaan ba ang ibang mga kauri nito. Isa pa sa gusto ko rin sanang malaman ay kung ang aswang na yun din ba ang salarin kaya nawawala ang kaibigan kong si Joel. Nang panahon kasi na yun ay wala pa rin nakakaalam kung nasaan siya. Nagkaroon ng investigasyon ang mga pulis dahil sa nangyari. Siyempre, hindi sila naniwala na aswang ang taong yon. Pero tumistigo si na Perla at ang nanay niya na umatake ang lalaking yon sa bahay nila at self-defense ang ginawa ni Ninong Ismael. Isang gabi, inutusan ako ng tatay ko na ibili siya ng beer at sigarilyo. Sarado na ang malapit na tindahan kaya naghanap pa ako ng bukas. Nakabili ako ng beer sa kabilang barangay kasi hindi naman marami ang tindahan sa lugar namin. Sakto na may nakasalubong ako na nagtitinda ng balot. Bumili na rin ako ng isa at humingi ako ng asin. Nang mapadaan ako sa bahay ni na Perla ay may malakas na hangin akong naramdaman sa itaas.
Pagtingin ko sa itaas ay may nakita akong malaking ibon na dumapo sa bubong ng bahay nila Perla at nagbago ng anyo ang ibong yon. Naging hugis yun ng isang tao at alam ko na agad na aswang yun. Hindi na ako nagdalawang isip. Sinigawan at minura ko yung aswang. Tumalon yun at sinugod ako. Mabuti na lang at meron akong asin at yun ang isinaboy ko sa aswang. Hindi itinuloy ng aswang ang pagsugod sa akin. Tumakbo siya papalayo sa akin. Lumabas ng bahay niya si Perla na malaki na ang tiyan noong mga sandaling yun. Kasama niya ang kanyang nanay. Dante, bakit ka sumisigaw? May nakita akong aswang sa bubong niyo eh. Buti na lang tapadaan ako, Perla. Pero, yun, umalis na siya. Sinabuyan ko ng asin. Hindi na siguro babalik yun. Maraming salamat, Dante ha. Kaya pala ang init-init na naman. Pero, ayos ka lang ba? Oo, okay lang ako. Baka pwedeng painom na lang ako ng tubig. Grabe, nauwaw ako sa aswang na yun ah. Sige, halika. Pumasok ka muna sa bahay namin. Hindi na. Dito na lang ako sa labas. Pauwi na kasi ako sa amin eh. Kumuha ng isang basong tubig si Perla at ibinigay niya yun sa akin. Nagkwentuhan kami sandali at naglakas loob akong itanong sa kanya kung sino ang ama ng dinadala niya. Ayon kay Perla ay hindi pa niya kayang sabihin sa ibang tao ang impormasyon na yon. Nirespeto ko naman ang sagot ni Perla sa akin. Mga ilang sandali pa, habang naglalakad ako pauwi sa amin, ay nanghinayang ako. Kung sinunod ko lang sana ang sinabi ng best friend kong si Joel na ligawan ko si Perla, ay baka hindi ako naunahan ng iba. Pero wala na akong magagawa sa ngayon. Tinanggap ko na lang na hindi talaga kami ni Perla para sa isa't isa. Sinabi ko na lang sa sarili ko na magfo-focus na lamang ako sa pagiging apprentice ni Ninong Ismael para puksain ang mga aswang at makapanggamot sa aming baryo. Makalipas ang ilang araw ay nagulat ako nang bumulaga si Joel sa bahay namin. Oh pare, pambihira ka, ang tagal mong nawala. Saan ka ba nagpunta? Tapos, hindi ka pa nagpaalam sa mga magulang mo. Akala namin pinatay ka na ng aswang eh. Sorry pare ah. Nagpalamig at nag-isip lang ako. Bakit? Ano bang problema mo? Tol, huwag ka sana magagalit sa akin ha. May aaminin kasi ako sa'yo eh. Tol, basta ipangako mo huwag ka magagalit ha. Matagal ko ng girlfriend si Perla. Matagal na rin kasi ako may gusto sa kanya eh. Ang tagal mo kasing ligawan si Perla, tol eh. Kaya ako na nanligaw sa kanya. Ha? Ibig sabihin, ikaw ang nakabuntis kay Perla? Walang Jo, ang tinik mo rin talaga eh, no? Oo, tol, pasensya ka na talaga. Natakot kasi ako nang sabihin niyang buntis siya eh. Hindi pa kasi ako handa na maging tatay kaya naglayas ako. Pero tol, napag-isip-isip ko na hindi ko dapat tinakbuhan ng responsibilidad ko sa kanya at sa magiging anak namin. Pasensya ka na pare. Di ko kasi napigilan ng feelings ko para kay Perla eh. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Kung kayo nagmamahalan eh. Saka, mas okay na rin na sa'yo mapunta si Perla. Kasi kilala kita. Mabait ka naman tao eh, di ba? Maraming salamat tol ah. Pasensya ka na uli. Wala yun, kalimutan mo na. Kung gusto mo, samahan kita kina Perla. Matagal ka na niyang hinahanap. Nag-aalala yun sa'yo eh. Sige tol, please naman oh. Maganda na samahan mo ako para magkaroon ako ng lakas ng loob. Maraming salamat talaga tol ah. Sa totoo lang, nasaktan ako sa nalaman ko. Pero gaya ng sinabi ko kay Joel, ano pa nga ba ang magagawa ko kung si Joel pala ang gusto ni Perla at hindi ako? Kung magagalit man ako, hindi maganda ang kalalabasan nun. Magiging magkaaway pa kami ng best friend kong si Joel. Mas importante sa akin ang friendship namin kaysa sa ganong bagay. Naging ninong pa nga ako ng first baby nilang dalawa. Nang mga oras na yon ay naka-move on naman ako kay Perla. At nagpatuloy ako sa pagiging apprentice ni Ninong Ismael.
Hindi na nagkaroon ng pag-atake ng mga aswang sa lugar namin at kahit sa ilang malapit na barangay, siguro ay natakot na ang mga aswang sa amin ni Ninong dahil doon ay nag-focus na si Ninong sa pagtuturo sa akin sa panggagamot. Unti-unti na ring tinanggap ng mga magulang ko na ang pagiging albularyo ang gusto kong maging pagdating ng araw. Naging seryoso ko sa mga itinuturo ni Ninong Ismael sa akin. Gusto kong patunayan na hindi siya nagkamali na pumayag siya sa request ko dati na maging apprentice niya. Alam ko sa sarili ko na marami pa akong kakaining bigas bago ako maging kasing galing ng ninong ko. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ako nagiging kagaya niya. Naniniwala ko na hindi ko pagsisisihan ang desisyon kong maging isang albularyo at darating ang araw na makakatulong na rin ako sa mga kalugar namin at may pagmamalaki na ako ng pamilya ko kapag nangyari yon. Sinasabi nilang wala akong pangarap sa buhay